May caller tayo mga kaibigan. Hello? Hello, good evening. Hi, good evening. What's your name? L? Yun ang pangalan yan eh. It's nickname. Yung totoo? Carlos. Yan, Carlos. Ayaw ko silang ma-letter-letter. Ano tayo? Fraternity. Diba? Hi, what's your name? Carlos. Carlos. Can you speak louder? Yes, sure. Yes. Closer to the telephone, please. Okay na. Yan. Alright, Carlos. How are you doing this evening? Okay naman. Okay naman? Anong ginagawa sa buhay? Sa ngayon, naka-rest day sa work. Naka-rest day sa? Work. Work? Anong work mo? Isa akong call center agent. Okay. Bakit rest day ngayon? Ginamit ko na kasi yung leave ko eh. Kailangan magpahinga sa trabaho. Ganun. Uso sakit ngayon, no? Yes, tama po. Di ba? Kaya makiuso kasi uso yan. Matagal na sa call center? Mga roughly 4 years ka na. 4 years na. Ilan taon ka na ulit? 22? Yes po. 18 ka pa lang, you're working na? Yes po. Yung aga mo nag-work, ha? Kailangan eh. Bakit? Financial support sa family. Ikaw ba breadwinner? Parang gano'n na rin po. Ilan ang binubuhay mo? Including yung mama ko, 7. 7? Ikaw lahat ang toka? Yes po. Magkano ang monthly bill nyo ng Meralco? Sa Meralco, hindi naman kami totally nagbabayad ng bills. Kasi... Bakit? Ba't di ka nagbabayad ng bills? Kasi yung tinitirahan namin ngayon is yung sa boss ng mama ko. Okay. Then, yeah. Akala ko naka-wire tapping kayo eh. Bawal yun. Sige. Napatawag ka kasi? Consultation lang about yung status ko. Consultation? Parang at the same time hihingi ng guidance. Sige, medyo humiga ka at huminga na malalim. Mag-uumpisa ng consultation. Alam mo naman tayo dito. Adik-adik lang ang peg. Sige. Alright, kwenta mo ako. Okay, sige. Bali, it's about sa dalawang tao yung ikukwento ko. Okay. I have a girlfriend. Kinakabahan ako. Magbali turning na kami 4 years. Okay. Kaso, for now, parang kami, nag-cool off muna or pahinga muna sa relationship. Kanino nagaling yung idea ng cool off? Sa akin. Bakit? Meron kasing nakakapagpabagabag sa akin. Meron Gano'ng katagal na dapat kayo? 4 years. 4 years na? About din siya sa isang tao. Bali kasi nagsimula yung medyo identity crisis dahil dun sa boss ko. Teka lang ha? Identity crisis? Yes po. Ala, kwento dali. Makikinig lang ko sa gilid. Bali, yung boss ko start nung nag-work ako sa company, siya yung lagi nagsusupport sa akin. Parang best friend na yung touring namin. Every time na I need help, financial or moral support. Speak louder, Brad. Sige. Close, dikit sa telepono. For all support na kailangan ko, siya yung nilalapitan ko. Okay. And your boss is a male? Yes. Okay. A guy, bisexual. Okay. Pero, naman, inamin niya naman sa akin about sa kanya. Pero hindi mo kasi siya mapapansin na one of the LGBT siya kasi naman, matikas yung dating niya. Ay, naku, totoo yan ngayon. Ay, naku, Diyos ko. Kaya nagpapataba ako eh. Kasi ang tikas-tikas ko. Tapos ang harot ko, baka magkamalang Becky Bell. Oo. Tapos, biro lang that's fine. Tapos. Then, lately, last February, during, after Valentine's yun, nagtapat siya sa akin about his feelings. Ayan na. Pero marami na naitulong ng time na yon.
Sobrang marami na po kasi magkakalala kami since nung nag-start ako sa company namin. Nung time na tumutulong-tulong siya, walang something? Wala po, wala. He is really like a brother to me kasi wala po kasi akong... Ang pangit ang turingan, brother, pero pak, ganun. No? Sige, tapos yes, so yung sa part ko po kasi I lost my father when I was 17 and hindi kami masyadong close din. Wala rin akong kuya kasi panganay po ako sa amin. So parang siguro po yung longing, then konti lang kasi din yung kaibigan ko pong lalaki. Parang sa kanya ko nahanap yon. Tapos okay naman po sa akin eh. Every time that I need a favor or something, minsan nga po proactive na siya na mismo nag-offer na assistance. Tapos medyo na lang po, nahihirapan ako lately kasi nung nagtapat na po siya sa akin, parang nung nagtapat siya, wait lang ha. Let me put it to word. Pasensya ka na ha. Sige, that's fine. Doon mo nalaman na there's a possibility that you can be confused by a guy. Yes po. Okay. And then, kasi big deal to kasi all of a sudden, di ba, you made a move. Nakipag-cool up ka sa girlfriend mo. Kasi kung na-confuse ka lang, pwede naman yun eh. Pero nakipag-cool up ka sa girlfriend mo. Therefore, you have taken a step further, di ba, to entertain whatever that confusion is. Yes po. Napa-English ako doon, teka ka. Speak closer pa, Brad, sa telepono. Oh, sige, tapos? Nagugulan na po ako lately kasi instead yung araw na dapat lalabas kami ng girlfriend ko, gumagawa ko ng excuse para hindi mo naman kami magkita kasi kasama ko yung ito nga po yung... Okay, ano na ang estado niyo nitong itong dati ang tingin may brother lang, ngayon sisterette na, ano na ang estado, sorry ha, pinapagaan ko lang, ano na ang inyong relasyon? May nangyayari na bang indicative of mali siya? Have you crossed the line? You know what I mean? Almost there. Ay, almost there. Bitin. kasi po parang para po kasing ang tingin ko yung this guy is a really good person to keep and no, you are not answering my question. Okay? Kasi di ba Brad, ganito nagtapat siya sa'yo, he likes you, okay? Alright? Yes po. Baka nalilito ka sa sarili mo let me interpret to you what you've done, okay? Opo. Nagtapat siya sa'yo of your na he likes you. This is ito ay galing na sa maraming pagkakataon that tinutulungan ka niya, right? Yes po. Okay. Ngayon, nung nagtapat siya, you got confused. Tama? Yes po. Alright. That's indicative na baka gusto mo rin siya. Kasi tanggal na natin sa usapan muna yung lalaki rin siya. Whether babae o lalaki nagtapat sa'yo, you are never gonna be confused, di ba, unless you are focused sa girlfriend mo. Tama? Yes po. Kung matindi ang kapit niyo sa pag-iibigan ninyo, wala kahit ano itapat sa'yo, di ba? Tama? Yes, tama mali? Tama po. But you got confused. Ibig sabihin, that's a step further, di ba? Dealing with your confusion, whatever the confusion is. Right? Opo. Okay. And I asked you, brother, have you crossed the line? Muntik na. Yes po. Okay. Hindi ko alam kung ano yung muntik na yan. Malamang nag-kiss na kayo, no? Tama? Yes po. Ay, sorry. Inilig lang. Sige. Yun. Kasi siguro po, hindi ko po rin kasi maintindihan kasi yung girlfriend ko po, same kami ng trabaho pero ibang company po kasi siya. Sa Alabang po ako sa Pasay siya. Then, ito nga po, boss ko, araw-araw kami magkasama sa office. Tapos yung girlfriend ko naman, magkaiba pa po kami ng rest day. So, halos hindi na ho kami magkita. Swerte na po yung once or two lang in a week. Okay. Hindi ko alam kasi yung boss ko po kasi, this guy, sobrang feeling ko lahat po na naaalagaan niya ako. Hindi naman po talaga yung pag-aalaga yung hinahanap ko. Yung sabihin na lang po natin right now, masaya ko yung happiness na hahanap ko sa kanya. Kaso nga lang po, hindi po kasi pwede kasi same sex kami. Although tanggap na rin naman. Huwag ka bumulong. Ano ka mo?
although tanggap na rin naman dito sa atin yung same-sex relationship, pero ayoko kasing mapunta ho ako doon. Tsaka, sinubukan ko pong kausapin siya about... Bakit ayaw mo? I'm not saying na go ahead, do it. And I'm not suggesting that you do it kahit hindi naman talaga, kung hindi naman talaga. But what I'm asking is, bakit mo sinasabing ayaw mo? Meron ka bang are you being prejudicial sa ganong aspeto? Kasi, Brad, the last thing that you need right now is to be prejudicial. Yes. Di ba? Doon sa same-sex relationship. I'm not saying na gawin natin lahat ito. Well, that's wrong. Di ba? Para suggest ko yan. Yes. I'm just, siguro ang punto ko lang dito, I do not want you to be hypocrite about of who you really are. Kasi baka mamaya, the only reason why you're telling me na, Papa Jack, ayaw ko mapunta sa ganon ay dahil meron kang, diba, preconceived notion. Ano daw? Preconceived notion. Ano yun? Ano yun? Diba? Yes po. Para kasi nga, hindi ko tanggap sa sarili ko na gano'n ako. Hindi, nahihirapan nun. Magulo yung linya ng telepono mo. Inihiyan mo ba yan kanina? Hindi ako. Hindi naman. Ouch! It's making gulo-gulo. Saglit lang pa, ayusin ko. Yeah, fix it. Okay na. Wala ka mong ginawa eh. Ulat mo. Maybe. Wala ko mo ako, bro. Dati ka ka. In-stretch ko yung way. In-stretch. Wala stretching na. Sige. Okay, ayaw mo po na sa ganon. Hindi mo tanggap. Hindi po. That's not your worry. Maybe you are idealistic. Maybe you worry so much about other people's impression, your girlfriend, finding out, di ba, who you really are. Tama ba? Yes po. Your family, di ba? I mean, discovering, di ba? But at the end of the day, telepono mo, ano ba yan? Sakit sa saglit lang po. Ouch! Ouch! Na-confuse na rin ako. Ouch! Ouch! Ang guluchi! Sorry. Okay na po. Hindi pa rin naman. Ang guluchi! Ouch! Ang baklar ah. Ouch! Ayan, okay na. Okay. Bakit? Kung yun lang ang worry mo, Brad. I mean, I'm not saying madali, but you'll get there. Hindi nakakagulat siya. Kung dami nga nagladlad eh. Sa industriya nga, daming lumabas. Diba? Mas lalo yung mga yan, diba? Bibigandang hari. Example na lang, mga kaibigan. Look at her now. She's happy. She was able to embrace kung sino talaga siya. Diba? Si Caitlyn na yung stepfather nila Kardashian. Yes. Kardashian pala. Ano Kardashian? Nagmukha ito yung ulam. Kardashian. Ano ba yan, oh? Diba? Yes. I mean, sige. Iniisip ko kasi... Brad, humina ka. Iniisip ko kasi, Papa Jack, yung mararamdaman ng girlfriend ko pag sinabi ko sa kanya, ayoko kasing ma-disappoint siya. Hindi lang siya, pati yung mga kaibigan ko din. Brad, do not live by the standards of other people. That's wrong. Do not live your life, diba, with the standards of other people. This is your life, not their life. And you know exactly what I meant. Tama ako, mali? Tama po. She will be disappointed. After all, diba, you spent 4 years together. She spent 4 years of her life loving you. Diba? Trying to achieve that role of being a better partner to you every now and then. Diba? Every time she gets the chance. Tama, mali? Tama po. Right? She will be disappointed. She will be heartbroken. Diba? But if you continue to lie to yourself, down the line, Brad, you are going to be wasting the precious time of your life. And then, when it's too late, saka marirealize na, oh my God, I've wasted so many years pretending not to be me. Right? Yes po. Right now, you're still confused, right?
Or do you really believe you can admit to yourself that you are, I don't know, hindi ako magsasabi nito, a bisexual or... Yes. Are you a bisexual? Ay, kung ako pong tatanungin, ayoko po. Kaso, okay, Brad, speak louder. Kung ako lang po yung tatanungin, sino yung tanungin? Si Zap. Sino tatanungin natin? Wala mga ikaw. Ayoko po maging ganun. No, Brad, it's not what you do not and what you want. It's not that. Alright? Yes. It's what and who you really are. Chinito ka ba? Po? Chinito ka ba? Opo. Chinito ka? Opo. Are there days in your life you wish na sana hindi ka chinito? Wala, hindi naman. What is your height? 5'8". 5'8". Are you tall enough? No. No. You wanna be taller than that? Yes. Okay. I have a question. Hindi, naghahanap lang ako na pwedeng kumbaga launching point ng itatanong ko sa'yo. Diba? You are 5'8". Yes. Okay. That's what you are. That's who you are right now. Tama? Yes po. It does not matter what you want. It does not matter whether you want to be 5'10" or 5'11" or 6 flat, but you are 5'8" right now. Tama? Yes po. And the only way that you can at least wake up every day and be confident enough with your 5'8" height is that you embrace your height as it is. Kasi it is what it is, right? Yes. Yun din yung pagkatao mo. Yun rin yun. Tama po. I understand. Wala tayong magagawa. Tanong kita ulit. Are you a bisexual? Ako alam ko sagot. But I will not answer this on your behalf. It will not be proper. Alam mo kung bakit? Bakit po? Baka madami akyat. Binibiro ka lang. Because it's improper. It's supposed to be you. Na dapat. Right? Tama po. So I'm gonna ask you again. Are you bisexual? I am. Right now, you're not yet proud of it. Hesitant ka, awkward sa'yo, you are being weirded out, tama? Yes. But that's you. That's you. Wala tayong magagawa, Brad. Do not fight your own personality. It's embedded in you, whatever you do. Mga kaibigan, I'm not saying na, let's entertain, baka meron tayo lahat side na pagiging bisexual or, di ba, or gay, maybe we have that side. I'm not saying that. What I'm saying is to embrace what you are. You are not a bad person just because you are a bisexual. It does not necessarily mean that you are a bad person. Ang liwanag. Ayaw mo tanggapin, pero ang liwanag ng ginawa mo. Nagtapat yung lalaking ito sa'yo, nag-kiss kayo. What did you do next? You took a break from your girlfriend na 4 years na kayo. That's a step. You immediately chose to be with this person. Kahit sabihin mo sa akin, confused pa ako, you are not. Gumawa kang decision, Brad. Saying goodbye or saying, bidding farewell dyan sa girlfriend mo ng 4 na taon, Brad. Ano tawag mo dyan? Well, yung ginawa ko naman kasi, Papa Jack. Lakasan mo, kulit mo talaga. Sorry po. Ulit ako dito. Yung ginawa ko po, Papa Jack, since August 8 until September 19, nag-leave ako sa work. So, that is more than 1 month. Then, iniwasan, at kinausap ko na yung girlfriend ko na kailangan ko nang mag-isip-isip. So, pareho po akong iniwasan yung contact sa dalawa. Kasi tinitimbang ko po talaga kung sino yung mas matimbang sa dalawa. Kaso, tapos na po yung leave ko. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako. Tumaasa ka ba na sa loob ng time na yun, mukhang sagot? Wala naman talaga. Brad, last night I said this on here. Yung turning point sa buhay natin, alright, can be provided by moments, tragedies, and people
who's gonna come and go sa buhay natin. Turning point yan ang buhay natin. Tama? Tama. In your case, it is a person who is, di ba, who's providing the turning point, right? Yes po. But then again, on the other hand, naniniwala ko na nagkataon lang siya yan. Down the line, Brad, it doesn't matter kung sinong darating sa buhay mo, di ba? There will always be that person, if not him, maybe somebody else. But if you are meant to discover that part of you being you, the real you, Brad, there's no stopping that. That is, magkatama mo yan eh. Embrace it. Do not fight it. Hindi ka kukunin ng mga vigilante dahil bading ka. Sira ulo ka ba? Or, sorry, mag-iba po ang lisa, bisexual. Embrace yourself. There's nothing wrong being what you are right now. Sige po. Ano sige po? Parang pumayag ka lang. Parang ako nagsul-sul sa'yo. Medyo naliwanagan. Or parang ganon. For 22 years, you've been on that very very familiar place of being a guy, right? Straight guy. Tama? So this is brand new to you, right? Yes. Alright. With that, Carlos, I'd like to wish you good luck. Salamat, Papa. In that brand new journey. It will not be easy. I tell you now. It will not be easy. It will be challenging. Diba? At some point, it will be embarrassing, to say the least. Diba? Not to other people, but to yourself. It will take its toll, diba? Dun sa birthing pains na yan sa iyo para tanggapin na, oh my God, I am really what I am right now. Right? Tama. But in the process, you are not gonna die. That is a process you have to take or you have to go through to live the next, 22 years of your life a happier person. Am I making sense? Yes, Roger. Hag mo na ako. Sige. Please, ano ba naman to, Please, please. Yan. May binibiro ka lang. Sige. Curious lang ako, Carlos. Ikaw ba, ngayon mo lang ba na-contemplate ito? Yes. Ngayon lang po. Okay. Tanong ko lang. So, wala lang. Ako, ilang taon na ba ako? 34. Lang, di pa pala huli ang lahat sa akin. Oh my God, ha? Ingat ka, Papa Jack. Mahirap yan. Hay! I-joke lang po. Hindi ba lang no? Ay, gano'n lang. Pinapatawa lang ito. I'm going to ask a message. I do not know if it's... by the way, Carlos, hindi kita pinapayon makipagwala sa girlfriend mo. Opo. Marami akong kilala. Ganyan din naman ang pagkatao pero may girlfriend. Alright? Hindi naman yan. I'm just telling you to embrace your identity. I'm not suggesting to you that you say goodbye to your girlfriend. Yes po. Opo. Pag-ibig. Grabe ka nang bumulong. Sayang usapan natin kung sabihin ko puro lakasan mo. Ay, sir. Opo. Sige na, dikit mo tapos kulungin mo ng kamay. Tulungan mo naman ako dito. Opo. Sorry po. Kakaldagan na kita. The last thing that I want to tell you, to suggest to you, Carlos, is to push people away from you. Lalo yung mga taong alam mo nagmamahal. Opo. Ang bottom line lang ang payo ko sa'yo is to embrace what you are. That's it. Opo. Diba? Do not say goodbye to people unnecessarily. Right? Yes po. Kung nakanta ba yung girlfriend, what's your message for her? May radyong bukas? Wala po. Tako rin, wala. Siguro pito. Sige na, kung nakanta ba yung girlfriend mo, anong gusto sabihin sa kanya? Hindi ko alam kung nakikinig siya ngayon, pero siya magbibigay po ng short message. Kung nakikinig ka man, alam ko masasaktan ka sobra pag nalaman mo to. Pero sinubukan ko namang iwasan, sinubukan kong ayusin. Kaso may mga bagay lang talagang mahirap kalabanin, lalo't kong emosyon. Sana pag-explain ko to sa'yo,
maging open-minded ka. Networking, ha? Saan ko na lang pa downline. Magaling akong upline. Tapos, yun. Bala ko naman sabihin sa'yo lahat-lahat. Nagta-timing lang ako at inaayos mo na yung sarili ko. Yun lang po. Brad. Po. Huwag mong ayusin, hindi ka sira. Being bisexual is not being broken. Opo. It's just being you. Alright? Opo. Thank you very much for calling the show, and I wish you all the best in life. Yes po. Thank you rin po, and God bless. Good luck to your brand new journey. Salamat po. May God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Pakibigyan niyo po ating caller na si Carlos